So yung mga sir, for today's video, may ginagawa tayong Toyota Veloz automatic transmission. So push start naman to, ayan. So 23 model. So bali ang concern ng may-ari nito is redondo lang, cranking lang, ayaw tumuloy. So yan, papakita ko lang. So bali nung in-scan na natin to, yan, nung in-scan, so ang lumabas niya is startability malfunction. So ayun yung mag-start mga sir. So bali isa din to. Yan, chinik natin, tingnan natin. So wala siyang, kahit full tank daw, hindi siya ng gauge dito sa may fuel. So chinik na rin natin yung sa may fuel. So malakas naman yung fuel. So ang problema nito is walang kuryente sa ignition coil niya. Ayun yung lumabas ng kuryente doon. Ayan, labas tayo mga sir. So ayan, chinik na rin natin mga fuse. Ayan o, dyan sa ilalim. Tapos dito sa harap, okay naman. Ang problema is ito, wala siyang lalabas na kuryente sa may ignition coil. Ayan. So yun, chinik na rin natin yung sa may crankshaft sensor doon sa ilalim. So okay naman siya, ilinis na natin. Ay, okay. So ngayon troubleshoot muna natin to. So dito pala tayo ngayon sa Gen 3 sa may Navarro. Okay. So yan pala, papakita ko mga sir. Ayun, yan, napakan natin yung preno. Tapos may check engine naman. Trying start. Yan, start. Yan o. Puro redondo lang. Okay. Yan. So try natin, subukan din ulit. Ayan, start. Natatawag lang sa akin. So yun, ayaw niya talagang tumuloy. Okay. So troubleshoot muna natin to. So yung mga sir, update ko lang kayo sa ginawa natin. So ngayon mga sir, bali ang concern kasi nito is ayaw umandar, puro redondo lang. Kasi dahil dun sa walang kuryente yung ignition coil niya. Ito. So ngayon, ito malakas na siya. May lumalabas na kuryente sa ignition coil, pero ayaw pa rin umandar. So chinik na natin, nilinis na natin yung computer box, pati mga fuse, lahat, pati sensor. So okay naman. So ngayon, nung nilinis natin yung socket ng ECU, inisprayan natin. So yun, nagkakaroon na siya ng kasi ang lumabas is lost communication with PCM, ECM. So yun, nadali natin, lumabas na yung kuryente dito. Tapos sa crankshaft, naglinis rin tayo. So ngayon ayaw pa rin. Sige, start mo nga. Yan mga sir, naglalag yung cellphone natin mga sir. Sige, start. Ayan o, umandar na siya kasi may kanina puro puro redondo, ngayon parang aandar siya. Pero ayaw pa rin tumuloy. Okay, may kuryente na to. So ngayon dito naman tayo sa fuel. Check natin dito sa may gas. Yan. Sige. On na yan. Start. Op. Wala. Mahina. Ayun. Sige. Start ulit. Op. So ito okay na. May lumabas na kuryente. Yung gas na lang ang wala. Okay. Mga sir, nabaklas na namin yung pump. Ayan, kung nakikita nyo. Yan, wala na yung pump nya. So natanggal na namin. So ngayon, ito yung pump nya. Wala siyang pressure pero malakas yung pump. Pagka pinigilan mo siya dun sa may harap sa makina, pagka pinigilan mo, pagka maya pagka binitawan mo, wala nang gas na wala na siyang gas na lalabas. Parang bumabalik sa tangke. So ngayon, ito siya. Ito yung pump niya. Ayan, nakikita nyo. So ito pala is, ayan nirepair na yung floater. Ayan, pinagre-repair na, may mga hinang na Tapos, kaya pala dun sa panel gauge is naka-empty lagi kahit full tank. So hindi nagsabi yung may-ari na tinanggal na pala to. Ngayon nung natanggal na, tsaka pa siya nagsabi na nabaklas na. So ngayon naman, ito chinik natin. So sabi ko sa may-ari, tinanggal ba daw niya? Sabi niya, tinanggal.
Yun ang kadalasan magdi-DIY. So ngayon ang nangyari is hindi na ikabit yung sa may fuel regulator niya. Ito kasi yung sa may return. Lumabas yung o-ring. Tabingi pagka kabit. Ha? Buksan. Okay. Anong nakita mong problema? Tabingi. Yun. So yun lang yan. Ano yan? Return? Return yan. Pagka ito kasi, pagka unang susi, pagka ini-start, babalik lang sa tangke. Hindi siya nagkakaroon ng pressure. Ano yan? Fuel regulator yan. So okay pa yung Oh. Ito boss.